Hello po sa ating lahat. Naintriga lang tayo dito sa mga sinabi ni Attorney Salpanilo kay former Vice President Noli Di Castro tungkol dito sa issue na waiver na dapat let's say sabihin natin na kung sincero yung mga Duterte o si former Vice President Duterte, dapat niyang pirmahan yung waiver na yan, tungkol dito sa ayon sa former Senator Trillanes. Ito yung mga secret account ng mga Dutertes. Okay? So, ako naniniwala na tama naman kung talagang walang itinatago itong mga Duterte. So, dapat gagawa sila ng waiver. Okay? Kasi sabi ni Senator Trillanes, talagang active ito dahil nung sila ay nag-deposit, ang kanilang i-deposit ay accepted. So, meaning to say, talagang active yung mga bank account na yan. Pero, yan nga, dinideny nung mga Dutertes. In fact, sa bagay, sinabi nga ni Duterte na mayroon yan, kaya lang hindi ganong amount. Maliit lang na amount. Okay, so total wala naman yung sinasabing more than billion. Kaunti lang naman lang yung amount. So dapat siyang magpirma na para malinis yung kanyang pangalan, para malaman ng buong masang Pilipino na mali yung paratang ni ex-Senator Trillanes. So, yun ang nakikita natin, Okay. Ngunit, yun nga. So, unang-una nga, sabi ni Salpanilo, itong si former Vice President Noli Di Castro ay walang karapatan magbigay ng komento ukol dito. Kasi sabi nga ni Noli Di Castro, kung talagang mali, walang itinatagong back account yang mga Duterte, so gagawa na, magpipirma na lang sa waiver. So that's it. Ganun ang kasimple, Okay. Ngunit, yun nga, ang sabi ni Attorney Panilo, walang karapatan itong si Vice President dahil hindi naman siya abogado. Kaya sabi nga natin, hindi tayo agree dyan. Okay? Pagkatapos, ano pa yung sinabi ni Attorney Panilo kay former Vice President? Siya raw ang pinaka ikaw na lang natin spelling I-N-O-T-I-L na naging Vice President. Okay? So, yan ang opinion ni Salpanilo, Ngunit ito ang masasabi natin, Okay. Ano kaya yung basis ng ano kaya yung basis ni Attorney Salpanilo kung bakit itong former Vice President ang pinaka I-N-O-T-I-L na naging Vice President. Teka,
Sabagay medyo matagal na rin 'yon ano, na I remember, yun nga naging Vice President din itong si Noli de Castro dahil nanalo siya. Pagkatapos pagkaalam ko talagang naging sikat talagang itong broadcaster ano. Okay. Now, the question is, ano yung basis ni Sal Panilo? Ngayon, i-compare natin si former Vice President Noli de Castro sa ating current o yung kasalukuyan Vice President. Okay? So, ito yung ayon kay Attorney Claire. Okay? Ulitin natin, ito ay ayon kay Attorney Claire. So, siguro, unang-una, si former Vice President ay walang intelligence fund. Okay? Samantalang itong kasalukuyan, mayroon siyang intelligence fund. Kaya yon ang daming mga issue. Siguro ito yung isa sa mga basihan ni Attorney Sal Panilo. Kaya yun pala, pag mayroon wala kang intelligence fund, ikaw ay hindi effective. Okay. Bagamat dapat din isipin niya na yung paggamit ng intelligence fund ay for security purposes yan. Pagkatapos sa pagkaalam natin at maraming nakakaalam nito, ang Office of the Vice President ay dapat walang intelligence fund. So yun din siguro pala ang basehan ni Sal Panilo. So hindi ako agree diyan. Pagkatapos ano pa? Yung pagbibigay ng sobre. Okay? Siguro nga, pag hindi ka nagbibigay ng sobre sa mga undersecretaries, sa mga officials, sa mga some people, then hindi ka effective. Kaya ikaw ay INUTIL. Okay? So yan, so sobre ang isang dahilan pala. Pagkatapos, ano pa ang isang comparison? Kuha natin ano, si former Vice President, hindi siya nagbibigay ng sobre. Itong kasalukuyan, nagbibigay ng sobre yan, ano. Kaya siguro ayon nga kay Sal Panilo, itong kasalukuyang Vice President ay effective Vice President. Okay, so another reason para maging effective Vice President, dapat pala marami kang mga issues tulad ng yung mga disallowances na hindi accepted ng COA, maraming mga expenses that are supposed to be hindi dapat. Okay? Maraming mga fake receipt at saka iba pang mga anomalies. Okay, siguro yun ang
Yun ang mga basis para ikaw ay maging effective na Vice President. So, kung ang bottom line, para bang sinasabi ni Attorney Panilo na pag marami kang mga anomalya, marami kang mga issues, maraming mga questionable na transaction at saka iba pa, ikaw ay effective Vice President. Ngayon, kung wala ka namang record, walang mga walang mga known anomalies, walang mga questionable transaction and so on, ikaw ay hindi effective na Vice President. Okay? So, parang nakikita natin yung comparison ng dalawa. Talagang maka-Duterte nga itong si Sal Panilo. Ito ang opinion natin, kahit na mali na, talagang susuporta pa siya. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.